Know therefore and understand that from going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 70 weeks and 62 weeks. So 70 weeks and 62 weeks is equivalent to 49 years plus 434 years. And that is equivalent to 483 years. From there, meron pang isang natitirang isang linggo. So, from 49 years to 434 years, that's about 69 weeks. At dito, mayroong itinirang isang linggo, which is 7 years. Sa pagkatalastas natin sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Apostol Arsenio, that in 69 weeks, ipinakita sa kanya ang mga kapanahunan kung paano tayo nasa mga huling panahon. Una, in the mystery of time, the first watch was given to us in the book of Lamentations, chapter 2, verse 19. Ang pagkakabahagi ng panahon, first, second, third, and fourth watch, comes from our the apostolic years. From the first watch, ang sabi diyan, bumangon ka, humiyaw ka sa gabi, sa pasimula ng mga pagpupuyat, ibuhos mo ang iyong puso na parang tubig sa harap ng mukha ng Panginoon, igawad mo ang iyong mga kamay sa Kanya dahil sa buhay ng iyong mga batang anak na nanglulupaypay sa gutom sa dulo ng lahat na pagsalansan. The first watch talks about the division of watches. That's the first watch, second watch, third watch, and fourth watch. Ito rin naman ay nahahati in the division of time according to the time at night where they keep watch. Our reference of that, of watches, comes from the book of Mark 13, verse 34 to 17. 34 to 37. This is where we got the watches of the night. Gaya ng isang tao na naninirahan sa ibang lupain na pagkaiwan ng kaniyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kaniyang mga alipin sa bawat isa'y ang kaniyang gawain, ay pag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Dito makikita natin ang, let's go back to the chart, ang pagkakabahabahagi ng pagpupuyat. At gaya ng unang iglesia na nagpuyat noon, sila ay panahon ng mga apostol. In church history, the first watch is the apostolic. The second watch is papacy. Ito'y midnight. And as we all remember, that papacy is one of the darkest time in the division, in the history of the world. No?
These are the medieval times. And the third watch is our Reformation. This is the time from 12 o'clock to 9 o'clock. 12 o'clock to 3 kung gagamitin ang ating panahon, ang ating clock, no? Pero sa clock ng Israel, ito ay from 6 to 9, which is cock crowing. Ito yung panahon ng pagtilaok ng manok. At ang fourth watch is the end time, or what we call in world history, modern times. No? We could find our verses being in the fourth watch in the book of Matthew chapter 14 verse 25. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ang panahon ng muling pagparito ng Panginoon ay makikita sa mga huling pagpupuyat, which is the fourth watch. The fourth watch is given to us by the Lord through His apostle to make sure that the church is watching and waiting. Na tayo ay umaasa na ang iglesia sa ikaapat na pagpupuyat ay babalikan ng ating Panginoon. In the book of Luke chapter 9 verse 27 also reiterated, dadapwat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Kaya dito sa ating 70 weeks, napapaloob ang fourth watch. The watches that the Lord has given to the church reminds the church that we are in the end time. Sa makatwid, balik tayo sa chart. Sa makatwid, mga kapatid, kung tayo ay nasa huling mga panahon at tayo ay babalikan ng Panginoon, may huling natitirang isang linggo. And 1 week is equivalent to 7 years. Para mabuo ang 70 weeks, yung 1 week na yan ay ang tinatawag ng Panginoon na Great Tribulation.